Ginoo. Asawa at may bahay mo'y sabay nanganak ng anak na babae. Manghuhulay, nagsabing isa'y may problema, isa'y swerte. Paano kung ang batang ito ang swerte? Sigurado na ako, ang anak ng asawa ko ang magdadala ng problema. Agad-agad alisin. Oh, Nag-asawa ako ng tagaruan para sa kayamanan, hindi para sa iyo, Ruan Mian King. anak, ayaw ka na ng Ginoo. Wala rin akong magawa. Pero, bata ka pa nga. Ay, bahala ka na nga. Si Ben Fubao ay hindi ba't ipinanganak sa mayamang pamilya? Bakit pagkapanganak ay itinapon na lang siya? Mahina pa ang katawan ng sanggol, mamamatay agad sa lamig. Paano naging Fubao ito? Isa itong kubo. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero malas na ang nakatanghod sa Duguan Mansion. Ako at si Zenteng, ang aming 4 na anak, 2 ay nabaliw. Si Fu Kingshao na bata pa hindi pa marunong magsalita hanggang gayon. Kahit si Zenteng, hindi rin alam ang kapalaran sa harapan. Buti na lang may tao parating, kailangan kong umiyak ng malakas para mapansin nila ako. Hindi maganda. Natabunan ng ingay ng ulan ng iyak. Alis na ang kotse. Ako si Fubao. Talaga bang mamamatay ako sa lamig? Anak, anong nangyari sa'yo? Oy, shower. Buti na lang nakita ka ng kuya mo. Shower. Bakit may bata kang dala? Nagyayelo siya, ma. Shower. Kausap mo na BAAKO kanina? Ang mahal kong shower. Sa wakas, di na siya tawag na pipi na iba. Nay, tingnan mo. Ang cute at nakakakilig na batang ito. Jinong, nagtanong ako sa paligid. Iniwan ang bata, malamang hindi na nila kayang palakihin. Nawalan na anak sa malakas na ulan. Ikamamatay niya ito. Talagang hindi makatao ang mga magulang na ito. Ayaw nila sa amin, ayaw nila sa kanya. Naglalakad pabalik sa mansyon ng gobernador. Ang ganda, may bahay na ako ngayon. Hindi kami magkaanak ng warlord. Inampon natin ang batang ito. Magkakaanak tayong babaeng gayon. Shuzo. Ano? Jojo ang pangalan niya. Binibigyan ako ng pangalan ni kuya, ang galing. Zhao na maliwanag buwan sa pag-isa ng bangka. Magandang pangalan ito. Shower. Isa siyang kapatid mo, okay lang. Aalagaan ko si ate. Hindi ko siya papayagang pahirapan. Ang bike mo naman. Ma'am, magmadali po kayo at tingnan ang matandang babae. Ano ang nangyari sa matandang babae? Kagigising lang na matandang babae at hinahanap kanya. Dalhin mo ako sa kanya ng mabilis. Nanay. Dumating ka na, Yinjun. Nanay, 1 taon ka nang patay gutom sa stroke. Sa wakas ay gising ka na. Magandang senyales ito. Dr. Lee, tingnan mo nga ang matandang babae. Naku. Himala ito, El. Ang sakit ng matanda ay parang walang lunas dati, pero ngayon parang may pag-asa ng gumaling. Dr. Lee, kailangan mong gamutin ang nanay ko.
Tamang tama ito. Ang gamot na dati imposible mabili para sa matanda, ngayon nabili ko pa ng 3 piraso. Mas bibilis ang paggaling ng matanda sa gamot na ito. Salamat, Dr. Lee. Lene, Yenjun, kailan kayo nagkaroon ng anak ni Zenting? ito ang anak na ampon ko kahapon. Ang pangalan niya ay Sausaw. Jojo. Halika. Ipakita kay Lola. Simula ngayon, ikaw ang mabait kong apo. Kapag gumaling na si Lola, dadalhin kita para bumili ng mas malaking gintong kwintas. Bigyan mo si Jojo ng maliit na ginto, mabuti si Lola. Aba, ang binti mo hindi pa gumagalaw. Tinapakan ni Sausaw, mahihirapan. Halika, yakapin kita. Parang gumagalaw ang paa ko. Todabi Dr. Lee, kakitingnan ulit si matandang babae. Hindi na masakit kay matanda. Hindi masakit na. Hindi dapat ganito. Matandang babae ay nakahiga ng 1 taon. Ang mga binti niya ay dapat kalahating taon bago gumaling. Ngayon, lubos nang gumaling. Baka yung gamot na yon ang umipekto, di ba? Hindi maaring ganun kabilis ang epekto ng gamot pero hindi ko maipaliwanag. Tama nga, nag-epekto na. Lene, di magtatagal, makakapunta kayo sa tetro manood ng dula. Opo. Wang John, pakiusapan mo na si Dr. Lee. Salamat pa, madam. Inga pase pagalas. Lene, Kakadating lang ni Zhao Zhao sa bahay natin. Gumaling na agad ang sakit ko. Swert ang dala ing batong tu. Yenju na. Sapat ba ang gatas ni Mama Liu? sapat naman, M.A. Magdagdag pa ng 3, yung malulusog at maraming gatas. Sa hinaharap, si Zhao Zhao ang magiging prinsesa ng tahanan natin. Walang pwedeng magpabaya sa kanya. Ang ganda ng bahay namin. Ang sikat ng araw sa lupa, parang kumikinang na ginto. Ang baget na hukbo ng pamilya Fu ay galing sa aming itinatag ni Zenting na pabrika Nutella at harina. Simula nagkaproblema si Lau sa pagde-deliver. Maraming order ang nabawasan. Gayon, hindi na namin mabayaran ang sweldo ng mga trabahador. Ma'am, nagkakaroon na naman ng gulo. Ano ang nangyari? Hindi ko alam kung sino nagkakalat ng chismis na hindi tiyak kalagayan ng commander, kaya natatakot sila na bumagsak. Kung umalis sa mga trabahador, tapos ng pamilya Fu. Kinuha ni Kazenting ang kalahati ng kayamanan sa bahay. Kulang ang pera sa tala natin para sa sahod. Ibenta na lang ang mga alahas na ito. Pag nabayaran na sapat ang sahod ng mga manggagawa, kung gusto nilang umalis, hayaan mo na sila. Hindi madali para sa mahihirap. Ma'am, ito ang mga alahas na bigay ng general sa'yo, simbolo ng pag-ibig niya. Ay benta lahat. Pag-isipan na lang natin ulit ng ibang paraan. Ma'am, pumunta po kayo sa labas ng bakuran. Anong nangyari? Si Uncle Rong ay nagwawalis ng damo sa bakuran at nakakita ng dilaw na isda. Maliit na dilaw na isda. Totoo ngang maliit na dilaw na isda. Madam, nailigtas ang pabrik. Hindi mo na kailangan ibenta ang mga alahas mo. Napakakaibang bagay ito. Nagwalis ako sa bakuran pero di nakita ang maliit na dilaw na isda. Ang lugar na ito dati ay bahay ng gobernador. Siguro ito yung ginto na itinago bago na sequester.
CJ, maghiwalay kayo at hukayin ninyo. Ilabas ang mga nakatagong maliit na dilaw na isda, bilisan ninyo. Ay, tara. Meron din dito. Ma'am, me rondine dito. Ma'am, kahit saan meron. Ay, sige. Ma'am, tingnan niyo ang dami. Meron din dito. Ma'am, me rompea ako dito. Tanyan nyo. Kunin nyo na ilan bawat isa. Yung natira, ipagawa natin ng gintong pulseras at kwintas kay Zawzaw. Karawala. Palitan lahat gamit ang pila. Magbigay tayong sweldo sa manggagawa. Sige, asikasuhin ko agad. Salamat, ma'am. Ibalik ang sweldo ko. Ang tagal mong nagtago. Wala pa ring isang kusing. Kung walang sweldo, sisirain namin ang makina at ibebenta bilang scrap. Sira. Sino nagsabing walang sweldo? Aba, ito ba'y pilak? Ibibigay na ba sa atin ang sweldo? Talagang pilak ito. Oo, pilaken siya ito. Ang sweldo ninyo. Wala akong pagkukulang sa pagbabayad. Pakipila para kunin ang pera. Pwede kayong umalis kung gusto nyo. Malugod din namin kayong inaanyayahang manatili. Dahil tapat ang sinabi ng aming opisina, bakit di na lang tayo manatili? Hindi kami alis, hindi na rin ako alis. Pumila, huwag magagawan. Ma'am, dumating na ang pulseras at kwintas para kay Batang Miss. Sitch, dali mo kay Zawzaw para subukan. Zawzaw, gusto mo ba ang gintong pulseras na binili ni Mama para sa'yo? Kung nandito lang sana ang tatay mo, sana buhay pa siya para makabalik. Hindi niya alam gaano siya kagustong anak na babae. Kapag bumalik si Papa, magbibigay kaya siya kay Jojo ng maliit na ginto rin? Magandang kapatid. May malaki nang nangyari sa pamilya, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Sino nagpahintulot pumunta sa military governor's house? Hindi ka welcome dito. Juyan Jr. Akala mo talaga isa ka pang ginoo ng general. Noong unang panahon, hinipo ka ng asawa ko, at pinuputol ng general mo ang kamay niya. Ngayon ang lalaki mo ang naloko. Pinagpira-piraso ng hukbo ni Cheng. Ang utos na ito, panahon na para maayos ito. Lumayo ka sa kapatid ko. Oh, nagsalita ang batang pipi. Pero ipinagtatanggol mo ang isang anak sa labas. Izaren. Walang kwentang tanga. Hoy magandang kapatid, anong masasabi mo? Sirain natin ang kamay ng munting ligaw na batang ito. Masamang tao, huwag mong takutin si Mama at si Kuya. Sabir ka na mo. Run, Jar. Hinto, walang gala. Kung hindi, pabobongga ko ang ulo mo ngayon din. Juyan yun. Kung maglakas loob kang patayin ako, siguradong hindi ka hahayaang makalusot dito ng asawa ko. Ah, sa tingin mo ba natatakot ako? Papatayin kita. Ginang. Ginang. Tiniente Kian, nakabalik ka na. Nasaan ang pinuno na... Ginang. Buhay pa ang pinuno, humahawak sa epekto ng kalamidad sa Kianya. Sinabihan niya akong bumalik pagkalipas ng 10 araw para mag-ulat. Mabuti iyan, mabuti iyan. Nabaon si Kianyang sa ilalim ng di mabilang na bomba ng kaaway, kahit Diyos ay hindi makatakas. Sa paghahanap ko ng labi ng warlord, natagpuan ko siyang nakabaon sa ilalim ng bato, ganap na walang pinsala. Tunay na kakaiba ang nangyari. Buhay pa ang gobernador. Mahal kong kapatid, para tayong lahat na kapamilya. Kanina lang, puro kalokohan ang sinasabi mo, nagkukunwari kang ikaw ang ete. Itinaboy siya ni Teniente Kian. Ginang. Maglakat. Ate, pakawalan Montag ako. Mahal ng asawa ko ang mukha kong ito. Pagbalik ko at paglalambing, sigurado akong hindi niya kayo tatantanan. Ah,
Ikaf. Ang mukha ko. Bakit may bubog dito? Abay, napakabait naman na aming batang si Sausaw. Talagang maswerte kaming pamilya. Hindi magtatagal, makikita mo na si papa mo. Ava Y. Madam, hindi maganda ang nangyari. Nagdurugo ang misis. Sabi ni Dr. Lee mukhang hindi may sasalba ang bata. Sausaw, puntahan natin ang etmo. Ter. Xiaoya, dinala kayo asay juju para makita ka. Ang ganda ng kapatid. Ewan ko lang kung magiging kasing ganda ng anak namin ni Hejan. Kapag ipinanganak ang anak ng hipag ko, magiging tiyahin na ako. Si Oyu, bakit mo ginagawa ito? Mula nung labanan ni Hayan sa 3 beses. Ang dami mong tinis para lang mapanatili ang anak mo. Kung sinabi ng doktor na di maliligtas ang bata, mas mabuti kung hindi ituloy. Mas makakabuti ito sa katawan mo. Hindi. Hindi ko iwan ang bata. Magsasama kami ng anak ko para hintayin si Hayan na bumalik. Ma'am, may dumating na magsasakang babae. Sabitanin niya tong mga damo para sa hindi stable na pagbubuntis. Riyan. Kailangan niya ng pera, kaya pilit niyang ibenta ito sa akin. Kinuha niya ang $3 at umalis. Dr. Lee, tingnan mo nga ito. Ma'am, ito ang matagal nang nawalang gamot para sa pagbubuntis. Epektibo ba talaga itong gamot? May swert ang bata. Sa gamot na to, ligtas ang anak mo sa panganganak. Bilisan niyo at pakuluan ang gamot. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Hindi na ako dumudugo, mas may lakas na ako. Pagkatapos makainom, pwede nang maghanda ang batang babae sa panganganak. Salamat, Dr. Lee. Walang anuman. Dinala mula sa kanluran ni Hayan para kay Zawzaw. Salamat sa pagdalaw, Zawzaw. Iro BA, akala ko para sa anak mo yan. Ilang buwan pa bago ako manganak. Unahin na natin si Zuzu. Ang lambot ng tela nito. Dapat maganda ang suot niya. Sensitibo ang balat niya. Ang pakinis galing sa kanluran. Itago para sa'yo, kapatid. Zuzu, halika rito para magpasalamat sa sister-in-law. Salamat sa sister-in-law, ang bait niya talaga, ang ganda pa. Maraming mabuting nangyari ngayong araw. Wanjon, tawagan ang kusina na maghanda na masarap na hapunan para magdiwang tayo. Sabihin kay third brother. Sige. Simula ng manood ng opera sa teatro, nawala sa sarili si third brother. Di ko alam kung bumuti na ang kalagayan niya. Ni hindi na niya ako nakikilala, araw-araw na lang nakatago sa kwarto, hindi kumakain, hindi umiinom, parang bata na 3 taon lang. Isipin ko rin na maganda para sa kanya na lumabas, makilala ang ibang tao. Kung makilala ni third brother ang mga tao, kaya niyang magustuhan si Zuzu. Ang mga pagkain natin kompleto na, bakit hindi pa dumating si Lausan? Baka naantala siya sa daan. Tabi-tabi mga tao, hinahanap ko ang kapatid kong si Duchia Oyue. Oy, nandito kayong lahat. Anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa ko? Siyempre, hinahanap ang cute kong kapatid. Sinasabi kayo, Mrs. Fu. Patay na ang anak mong lalaki ng mahigit kalahating taon. Hanggang kailan mo ikukulong ang kapatid ko? Sino ang kapatid mo? Nang mangutang ka para sa utang sa ibinenta mo ako sa pamilya Fu nung 10 anyos. Wala na tayong ugnayan. Anaku, sinasabi kayo na sa'yo, hindi ito sermon mula kay kuya. Ang bata sa sinapupunan mo, hindi rin kayang iligtas. Mas mabuti pang sundin mo si kuya. Ikaw naman. Ikaw magpakasal kay Ginoong Dong ng Belemen. Sa ganitong paraan, meron ka ng bagong lalaki. Kuya Pudeng merong $300, tama? Dudachan. Umalis na kayo kasama ang mga tao. Hindi montak maring kasuklaman ang tanggapan ng general. Kung hindi mo kayang kalabanin, ano ngayon? Ikaw ang kapatid kong babae, tama lang na dalhin kita. Halika, dalhin niyo sila sa ibaba. Bitawan mo ako. Anong gagawin? Anong gagawin?
Oy, Zuzhou. Bitawan mo ang nanay ko at ang kapatid kong babae. Kung hindi, di ka patatawarin ng Wala kayong mga lalaki sa pamilya ni Fu, anong gagawin nyo sa akin, sasabihin ko sa iyo Duchi Aoyue. Nayan, pumili, pakasal kay Ginoong Dong ng palasyo ng 100 Joy. Ibabagsak ko ang batang ito. Jojo. Huwag Zao. Jojo. Du Dacheng. Sino nagsabi na walang lalaki sa pamilya Fu? Sure. Pangatlong kapatid. Naibigan ko ang takot na ito. Halos nag-reincarnate na ulit ako. Buti na lang nandito si pangatlong kapatid. Fu Mingchu, hindi BA value ka na? Bakit ka pa nakatayo dyan? Halika tulungan mo ako. Sure. Ikaw, lumitaw na ang sakit mo. Nanay, hindi pa ako naging ganito kaliwanag ang isip ko. Oh, Tapuano? Ayop ka. Sisiguraduhin kong lagot ka ngayon. Sige, subukan mo. Ange Kamekao. Du Dacheng. Kahit wala si kuya at si pangalawang kuya, basta nandito ako, si Fu Mingchu. Huwag kayong umastang siga. Ikaf, pati ikaf. Dalhin nyo si Du Dacheng sa harap ng Belemen. Sabihin nyo kay Ginoong Dong, pinatay ko ang aso niya. Nanay ate. Ang batang ito ay Halinang yakapin ko siya. Siya ang kapatid mong si Zhao Zhao. kapatid na babae. Noong bata pa kami, hinihiling namin kay nanay na magkaroon ng kapatid na babae. Sinong mag-akala na matutupad ito ngayon? Ano ang problema? Sure. Kapag unang pagkikita, dapat magbigay ng regalo sa kapatid. Si Sandy ay mahilig sa antigong bagay at kwadro ng sining. Ang pirasong jade na ito ang paborito niya. Mukhang gusto ni Sandy ang ating Zuzu. Mama, tingnan mo ngumiti siya. Pag nagbuwan ka na, bibigyan ka ni kuya na mas maganda. Mas magagandang bagay, salamat kuya. Ma'am, gumaling na SI third young master. Maraming salamat, Doc. Wala nang problema si kuya, pero ang malaking tirahan ng Duyan Fu ay parang masyadong tahimik. Sana maging mas masaya ito. Ma'am, may gusto akong sabihin sa iyo na iniisip ko ng matagal. Sabi nila na influencing evil spirit SI third young master, parang nalasan siya. Nalison? Bakit hindi ito nakita dati? Oh, dati hinala, ginamot si San Xiaoyi. Pero walang epekto, ngayon himala gumaling si San Xiaoyi. Kung nagtagal pa siya ng baliw, baka patay na siya. Sino ang ganitong kasamaan? Gusto pala sunin si San Lao. Nanonood ka na pala. Sino ang mga nakasalamuha mo? Naalala ko ang anak ng pamilyang Qin, nakipagtriumpo sa akin kay Lingren Lo Chunji. Baka nga pangalawang anak ng pamilyang Qin? Tiyak kong iimbestigahan ito. Darating ang oras, gaganti ako sa nakasala at maghihiganti sa may utang. Sige, magpapadala rin ako ng tao na mag-imbestiga. Ma'am, may dalawang sulat inayabot ang kartero kay ang mistress. Pagkakita niya, natensi siya na naapektuhan ang pagbubuntis. Dr. Lee, mabilis pumunta kay Xiaoyu. Sige. Ano ang laman ng sulat na sanhi ng reaksyon ni sister-in-law? Hindi kaya may balita na tungkol kay kuya? Hindi ko alam kung maganda o masama ang balita. Mrs. Master, maayos ang kalagayan ni Laddie, maari kayong pumasok para bisitahin siya. Salamat, Dr. Lee. Si Aoyu, tingnan mo, namumula ang mga mata mo. Sabi nila hindi maganda sa sanggol kapag umiyak ang ina sa pagbubuntis. Narinig kong nakatanggap ka ng dalawang sulat. May balita ba asay yana? Si Hayan ang nagsulat. Buhay pasay Hayan. Wow! Napakabiri. Buhay pa ang aking yanar. Ate, ano ang isinulat ni kuya sa liham? Kailan siya uwi? Dalawang liham dumating kay Hayan. Una love letter. Ang isa'y liham sa pamilya. Hindi ko pa nababasa. Sinabi ni Hayan na nasugatan siya. Pagesing Naya, Siri nasa Foam County. Pauwi na siya, huwag daw tayong mag-alala. Mabuti naman.
Sinabi ng lahat noon na tuluyang nawasak ang katawan ni Hayan Sansan. Hindi ako makapaniwala. Parang panaginip talaga ang pakiramdam. Awaw. Dumating si Sausaw sa tahanan. Sunod-sunod na nangyari ang magagandang bagay. Parang nanalo sa loto. Tunay ngang swerteng bituin ang Zao para sa aming pamilya. Lina ang maswerteng bituin. Naway magdala siya ng suwerte sa iyong ama sa hinaharap. Anong swert? Basta ako. Gusto ko lang siya maging malusog at matagumpay. Si Ruan Mianking hindi pa alam na napalitan ang bata at tinatrato ang anak namin na parang sarili niya. Grabe, ang Tanganaya. Kuya, hindi maganda. Nasa problema ako. Ano? Kuya, kahapon, natalo ako ng pera sa sugal. Matutulungan mo ba akong bayaran? Magano? $500. Bibigyan kita, kuya. Hindi. Hindi 500 piso. 500,000 paano? 500,000. Kuya, pakiusap, tulungan mo ako kahit ngayon lang. Sabi nila, kung di ko mabayaran, bugbugin nila ako. Kuya, nagmamakaawa ako. 500,000 piso. Yan na ang kalahati ng yaman ko. Ikaw pawe ka na bera. Babawiin kita. Kuya, kailangan mo talaga akong tulungan ngayon. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ipinangako ko na ang pabrika ng tela. Sa tingin ko, napasara na ito ng bangko ano? Isinangla mo ang pabrika ng tela. Alam MOBA, magkano ang kita ng pabrika sa isang araw? Lamayas ka muna. Gagawa ako ng paraan para makahanap para mabawi ang pabrika ng tela. Salamat, kuya. Layas. Nakakainis ka, iyak ka ng iyak. Ayos lang, siya ang suwerte ko, hindi dapat magalit sa kanya. Kakaiba. Ba't bigla na lang nahulog ang vase? Ang malas naman. Ang binti kayo, Ginu. Dalhin si Ginoo sa ospital, nadulas siya. Hey, kahit binayaran ko na ang mga manggagawa. Pero ang malaking pabrika ng tela ng mga kin ay nakikipag-agawan ng negosyo sa amin. Noong nakaraang taon, hindi kumita ang paggawaan ng tela. Gayon, bawat araw na bukas ay palugi. 1 June. Pinaplano ko na ibenta ang pabrika. Madam, kasama niyo pong binuyan ng general. Manggagawa ay gustong sumunod sa inyo. Talaga bang ibebenta niyo ito? Hindi rin naman pwedeng patuloy na lugi palagi, di ba? Wanjon, alagaan mong mabuti ang binibini. Maghahanap ako na mamimili para sa pabrika. Nais ko ang lahat ng pinakamahusay para sa aking ina. Jinangfu. Saan pupunta si Ginangfu? Hindi ko kailangang i-report sa iyo kung saan ako pupunta. Gusto siya ng pinsan ni Zenting. Hindi kami nakasundo ni Zenting noong kasal namin. Ang pagpunta rito ngayon ay talagang hindi magandang bagay. Narinig ko na hirap na ang pabrika nyo. Sa kabaitan ng pinsan ko, handa akong mag-alok ng $300 para bilhin ito. $300? Talaga namang walang awa ka. Yung sa produkto sa pabrika kung higit pa sa 300, kung wala kang pakay, umalis ka. Huwag harangan ang daan ko. Zhou Yanjun, huwag kang maging ingrato. Itong pabrika nyo puno ng inventaryo na walay bumibili. Ayaw nyo ibenta? Sige, pabulake mo na lang sa bodega yan. Ano naman na yan? Kahit sunugin ko itong mga paninda, wala kang pakialam. Imbes na makipagtalo sa akin, maghinay-hinay ka sa asawa mong babaero.
Si Ginoong Dong gusto pang kumuha ng kabit, umabot pa ang gulo sa aming opisina. Bakit napangasawa mo ang pinsan ko at naging asawa ng gobernador, samantalang ako sa matanda? Maniniwala ka bang kaya kong sirain ang pabrika mo? Madam, napakagandang balita. Anong maganda na balita? Kanina umaga, nakatanggap tayo ng 10 order, isa mula sa ibang bansa. Kung makuha ang bayad, kikita tayo ng $5,000. $5,000. Totoo yan. Dapat hindi sa atin ang order na ito. Ewan ko bakit. Nireposes ng bangko lahat ng pag-aari ng pabrika ng pamilya Kim. Kaya napunta sa atin ang order. Nag-order ng $5,000. Walang ganoong kabuting bagay sa mundo. Keo Zhouyenjun parang nagtatanggol lang Keo. Nakasa dito sa papel at nakapirma sa kontrata. Tumabay ka. Tumabay. Mukhang susuwertehin tayo, madam. ₱50,000, tapos may iba pang kita, siguro mga ₱10,000 mahigit yon. Para sa gastusin na militar, sapat na ito. Hindi ba suntok lang sa buwan ang 10,000? Ano naman ang bago dun? Nga, hindi kasing laki ng ₱300 ni Madam Dong, kaya Madam Dong, dalhin mo na ang mga iyon at umalis na. Napakalaki. Anong nangyari sa inyo, Ginoong Ding? May nag-alok ng ₱3,000, binili lahat ng harina sa bodega. ₱3,000. Tinanggihan ba ang produkto ko? Sinoli na BA ang arena? Lungsod ng Yang may tagutom. May-ari ng Yang City bibili ng maraming harina at tayo ang makakapagbigay nito. Nagpasalamat sa malaking tulong. Sinabi niya, bibilhin niya lahat ng harina ng pamilya Fu. Ang galing! Isang hindi inaasahang biyaya. Phyllis, I ready na ang goods. Sige po, madam. Huwag masyadong maging kampante. Marami akong paraan para hindi mo maibenta ang mga yan. Anong nangyari? Kanina okay pa naman. Bakit biglang kumulog? May usok siya. Ang cute-cute ng batang baba. Nagising ang batang babae at nakangiti ng napakasaya. Ang malit kong bangka. Babalik din ang tatay at ang kuya mo sa lalong madaling panahon. Tiyak na matutuwa siya kapag nakita ka niya. Wala nang pasok sa paaralan si Zhauer. Husay ko sa paaralan at ginantimpalaan ako ng guro ng minatamis na Hawthorne. Ibinigay ito ni nanay sa aking nakababa. Loko mong bata, napakabata pa ng kapatid mo para kumain. Jojo, hinihintay ka naming lumaki. Simula ngayon, bibilhan ka ni Kuya araw-araw ng candy na may Hawthorne. Mukhang gusto na gusto ni Batang Amo si Batang Miss GNG. Bakit hindi gawing batang mag-asawa na lang si Batang Miss? Ano bang batang magasawa? Si Little Zhao Zhao ay ang mahal kong anak na babae. Tama ang sabi ni Maam. Bilisan mo, hugasan na agad. Keo? Litreto ng 2 bata sa tabi ng kama ko. Sige pa ma'am. Ginoo, pumunta ako sa pamilya Fu at tinamaan ng kidlat. Dati, ang anak ng pamilya Fu ay sumira sa plano kong mag-asawa ng concubine. Pupunta ka sa pamilya Fu, napahiya. Tagtad ng kidlat, nasaktan ng husto. Hindi ko ito matitiis. Jinu. Tulungan mo ako para mabaon ang pagmamataas ng pamilya Fu. Ngunit ang pamilya Fu ang punong himpilan ng isang general. Ano nang kung punong himpilan? Maranda na Sai Fu Zhenting. Naiwan ang barang Sai Fu Mingqiu. Bakit ka natatakot sa kanya, Ginoo? Sige, sisirain ko rin ang pamilya Fu. Katiwala. Gino. Hindi ba't bumili tayo ng 2 truck ng harina mula sa pabrika ng harina ng pamilya Fu? Palitan lahat ito ng bulok na harina. Bukas, ipahatid ito sa harap ng bahay ng mga Fu. Ako na mismo ang pupunta. Oh. Ginoo, ang galing ng plano mo. Sisirain ang reputasyon ng pamilya Fu. Tingnan natin kung paano sila magpapatuloy sa harap ng mga tao.
pangatlong anak, may nagreklamo mula sa pamilya Dong. Sinasabi ang ibinenta nating harina. Tilak na arena? Sinuri lahat bago ipadala. Impossible ito. Tama nga, akala nila na wala si General kaya sadya silang naghahanap ng gulo. Nanay, huwag ka munang mag-alala. Titingnan ka o muna. Sandali lang, sure. Hintayin mo si nanay. Sure. Sure. Mrs. Fu, kailangan nyo ng pondo ng pero hindi dapat ibenta sa amin ang bulok na harina bilang magandang klase. Hindi nyo dapat gamitin ang kapangyarihan ng militar. Paibuli kami, mga tao. Nagkaroon ng amagang harina. Sino pa ang tatangkilik sa harina ng punong himpilan? Impossible iron. Ang nilalagay namin sa sako ay normal na harina. Amin yan. Anong ebidensya ang meron ka? Ang nakasulat na pangalan ay malinaw na malinaw. Paano ko kayo pararatangan? Lahat ba ng harina may amag? O baka isang sako lang ang pinalitan mo para takutin kami? Siyempre naman, kaninang umaga ko lang ito nakita. Buksan na lahat para makita. Pinalitan ng masamang tao ang harina. Ang bulok, alala na si San Ben Fukbao. Tingnan mo. Buksan mo para makita ni San Xiaoye. Harina, maging maputi. Ano nang nangyari dito? Anong bulok na harina? Ito ang pinakamagandang harina mula sa pabrika ng harina ng pamilyang Fu. Sobrang ganda. Kung alam namin, doon kami bumili. Si Old Master dong ginamit ang magandang harina para sisihin ang pamilya Fu. Inilagay ko bulok na harina. Paano naging magandang harina ito? Ibinenta sa pamilya Do ay ordinaryong harina. Dapat ay regular na harina yon. Paano naging espesyal? Ginoong Do, dalhin ang pinakamahusay na harina para gumawa ng gulo. Natatakot ka bang wala kang bali? Ikaw! Ikaw munting salbahe, kakotatanga ang magsapo. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Ako ay hindi Do. Ang malaking tuso ay nagalit matapos mabuking. Tumidyo. Si Zenting ay bumalik. Itay. Sino ang nangangahas na mag-eskandalo sa harap ng bahay ko? Bakit ka bumalik, Ginoong Komandante? Mukhang di ka masaya sa pagbabalik ko. Masaya ako para sa'yo. Pinabati kita sa ligtas na pagbabalik. Mukhang gusto mo yata akong mawala. Kakadating lang ng balita sa akin. Nangahas ka magsimula ng gulo sa harap ng opisina ko. Pagkakamali ito, pagkakamali. Pagkakamali? Dong Zitzin, inabuso mo ang pamilya ko sa harap ng opisina. Sasabihin mo bang ito'y pagkakamali? Latigurin siya 100 beses, pagkatapos pakawalan. Iparinig ang salit, simula na yan. Nagpalit ng kamay ang Paramount. Makipagtulungan kay Dong Zitzin ay kalaban ko, Fu Zenting. Oh, Tapos na ang lahat. Tingnan mo kung gaano katakot si MR Dong. Yan Jun, nakabalik na ako. Mabuti at nakabalik ka na. AMA. Ming Shuai Kao. Sakit ko gumaling na, hindi lang ako, gumising na rin lola ko. Ang saya. Mamaya, pupuntahan ko ang lola mo. Irawai. Ito ang aming munting anak na babae. Ito ang aming anak. Si Zhauer ang nagdala sa amin na munting babae na iniwan sa kalsada. Ang saya talaga. Yan John, may anak na babae na rin tayo. Halika, hayaan mo akong yakapin siya. Ang ating anak sobrang liit at lambot. Ako na may hawak ng baril, hindi makalakas ng loob. May pangalan na ba si Bonso? Si Zhauer ang nagbigay, tawag sa kanya ay sa... Nagsasalita na si Zauer.
Mula nung nakita niya ang kapatid, nakapagsalita na si Sauer. Itong batang ito hindi lang may nahanap na kapatid, pati pangalan binigay niya, unang beses nagsalita dahil pa kay Bonso. Sa Tinjin Keo, nagkaroon ng buhay ulit dahil kay Bonso. Oo nga, oo nga. Huwag ka nang tumayo diyan, pasok na. Dahan-dahan lang sa pagkain, baka mabulunan ka. Sa tingin ko hindi ka madalas nakakakain ng maayos doon. Ay, Junting. Ano ba talaga nangyayari sa inyo diyan ngayon? Naambush nga ako. Pero ayos lang naman. Nakaligtas pa rin. Pero, maraming nasugatan sa atin. Lahat ng lugar may labanan gayon, sobrang hinahanap ang penicillin. 10 dilaw na isda. Hindi pa sigurado makabili ng kahon. Maraming naipon ang pamilya Kin na penicillin. Nagpapadala na ng tao sa pamilya Kin. Kung magbibenta ang pamilya Kin, handa tayong ibigay lahat para bumili. Junting. May 2 tayong pabrika. Kumita ng 10,000 nitong huli. Gamiting bumili ng penicillin, ang mga sugatan ang mas mahalaga. Salamat, Yenjun. Madam Governor, Nakuha mo na ba ang penicillin? Magkano ang presyo ng pamilyang Kin? alok ni Qin Shizhong, 20 piraso ng dilaw na 20 piraso ng dilaw na isda. Hindi ba ito una-unahang pagnanakaw? Kahit gastusin natin lahat ng yaman natin, makakabili lang tayo ng ilang kahon. Hindi sasapat para sa mga sugatang sandalo. Sa puntong ito, wala tayong ibang magagawa kundi 20 artikulo na. Yumalay ka muna. Alamin ko ang iba pa. Akala ko ganoon. Pero pagkabanggit kong pag-aari iyon ng pamilya ng warlord, wala kahit isa. Silang sapi. Bali na aso. Nakakaawa na nasugatan ng mga sugatang sundalo. Sana ay gumaling agad sila. May sasakyan ang warlord na biglang sumugod papasok sa kampo ng militar. Mga tropang kaaway ba na pumasok ng walang Ay hindi ito kaaway, isa itong truck ng kargamento. Tumakas ang driver sa takot, pero naiwan ang sasakyan sa kampo. tara tingnan natin. Oo. General, Paanong nakapasok ang truck? Pumutok ang gulong, pumasok dahil madulas. Pag sinemo, General, parang kakaiba ang pagdating ng truck na ito. Huwag na natin buksan. walang problema, buksan mo tingnan. Oo. Gamot ito. Gamot ito pero nakasulat sa Ingles. Penicillin. Penicillin ito. Punong puno ang penicillin. Ang galing, may pag-asa ang mga sugatan. Ang dami nitong penicillin. Nakakahalaga nege isang suwerte tayon gayong. Saan kaya galing ang gamot na to? Tingnan mo yung salitang Kin, sa kahon siguradong sa Kin family sa Luan City. Chin family. Mukhang lihim nilang dadalhin sa Jiang City. Ibabenta kay Changjun. Sobrang tapang nila. Kalupitan ang pinapakita ni Cheng Jun sa nakaraang taon. Ang Kin family talaga ay paang tumutulong sama-sama. Kung ganoon, hindi na natin kailangang magpigil sa pamilya Kin. Mga gamot na piso ay hindi kinailangan. Kung libre naman, bakit hindi? Ilipat nyo lahat ito. Ipadala sa frontline agad. Mahalaga ang view. Oo. Paano naman ang sasakyan na to? Iwan na lang sa paanan ng bundok. Sabihin na lang na ito ay aksidente. Nahulog mula sa bundok. Boss, may masamang balita. Anong kaguluhan ito sa kalagitnaan ng gabi? Ang truck na nagdadala ng mga kalakal para kay Cheng Jun ay nahulog sa bangin. Lahat ng kalakal nawala. Anong nawala? Yan ang mga bagay na binili ko ng mahal. Nagkakahalaga ng 1,000,000. Ilang araw na ang nakalipas. Nabayaran ko utang ni Segundo, 50,000 piso. Nayan. Nawala na naman ang halagang 1,000,000. Mukhang babagsak na ang pamilya Kin. Kapag nalaman ni Pangulong Cheng, hindi lang pera ang mawawala sa atin. Kapag hindi na ipadala ang mga goods, siguradong tatanggalin ni Cheng Jun ang ulo ko.
Jinu. Pano Kang. Magpadala tayo ng isa pang batch ng kalakal. Ngayon ganitong oras, saan pa ba ako makakahanap ng kalakal? Yung gamot ni Ginoong nasa glass bottle. Sino ba ang makakaalam kung peke o hindi? Ibig mong sabihin. Magpadala ng peking gamot kay Cheng Jun. Hindi ma-deliver ang kalakal. Hindi na tayo makakabalik ng pera, pero huhuliin tayo niyan. Sige. Paddlehan in Peking gamit aside Cheng Jun. Opo, Jinu. Tama nga pala. Makalawa na ang party ni Lina sa ika-negatibo, 100. Magpa-reserve ka sa malaking restaurant sa Tongcheng. Gusto ko magarbo ang event na ito. Masaya't mabungang tinig opo, Ginoo. Bakit ang dami-dami ng bata na damit dito? Binili kaninang umaga. Di pa alam ano magigastion inay kaya binili ko lahat. Ang daming damit. Kahit isang araw suot, di maubos. Malbos yan. Saktong malapit na ang buwan ni Zhao Zhao. Naisip kayo, naihanda ang mga damit niya mula buwan hanggang isang taon. Naku, babae si Sao Sao. Dapat maganda ang damit niya. Madam, may sulat na naman mula sa kanyente. Sinabi ba ni Heian kung kailan siya babalik sa Tongcheng? Sabi niya umalis na siya sa Feng County at papunta na sa Tongcheng. Sabi pa niya aksidente niyang nailigtas ang matandang Ginoo ng pamilya Ruan. Si Ginoong Ruan, ang Pangulo ng Asosasyon ng Negosyante siya ang pinakamayaman sa 4 na lungsod natin. Tapos, bilang pasasalamat sa pagpapaligtas sa kanya, nagbigay sa kanya ng regalo ang matandang Ruan. Sabi pa niya ang espesyal na regalong ito ay parating mula sa Sao sa mga susunod na araw. Espesyal na regalo. Ginang, Gobernador. May bisita sa bahay. Tara, salubungin natin sila. Sige, tara na. Ginang Teniente. Ang panganay ninyong anak ay aksidenteng tinulungan ang aming patron sa bayan sa labas ng Fengtian. Nagpadala ng telegrama ang aming patron. Pinapunta kami dito para magbigay ng pasasalamat. Napakamahigpit ng Ginoong Ruan. Si Heian ang nagligtas sa kanya. Ito'y kanilang kapalaran. Ginang Teniente. Kabuwang halaga, 10,000 dolyar. Kumbaga, ito ay para sa aming pinuno ng pamilya. Isang regalo para sa panganay ng inyong maharlikang pamilya. Bukod dito, mula ngayon, ang pamilya namin, ang pamilyang Ruan, ay magbibigay ng 1,000,000 dolyar taon-taon sa inyong opisina bilang pondo ng militar. 10,000 ay hindi malit na halaga at 1,000,000 ay mas malaki. Anong suwerte ito para sa opisina ng militar nitong mga nakaraang araw? Paano naman ito maaring mangyari? Kung walang tulong ng inyong panganay, natatakot ako na ang aming pinuno ng pamilya ay matagal nang nakausap si San Pedro. Kaya tanggapin ninyo ng taimtim. Maraming salamat, Ginoong Ruan. Ina ni Ginoong Fu. Kamakailan, lagi kayong iniisip na matanda naming ginang. Pinapabati niya kayo na mabuting kalusugan sa pamamagitan ko. Ang anak niyo lumaki na. Lumaki na, mahigit 20 araw na. Sa Hunyo 20 ay magdaos ng selebrasyon para sa 1 buwan. Nakakagulat kung gano'n kakonektado. Ang apo ko rin ay magdiriwang sa parehong araw. Ang apo ni Lola Fue ay mukhang pamilya. Kakaunti lang ang pagkakaiba na mukha sa anak na amin. Dinala ko na ang mga gamit, alis na ako. Mag-ingat kayo, Ginong Ruan. Napaisip ako dahil dito. Selebrasyon para sa buwan ni Zhao Zhao ihanda na. Ang Wanfeng Restaurant ay magandang kainan sa Tongcheng. Magreserba ng 20 mesa sa Wanfeng Restaurant. Imbitahin ang kamag-anak at kaibigan para magdiwang. Sich, papupuntahin ko si Chu sa Wanfeng Restaurant. Chu. Mama, Malapit na ang buwan ng kapatid mo. Pakireserba ang pagdiriwang para sa 2 buwan. Magaling ka na, lumabas at maglakad-lakad. ma, saan tayo magre-reserba ng restaurant? Gusto kong mag-reserve sa Wanfeng Restaurant. Pero maliit na miss ng QN may full moon celebration sa araw iyon. Hindi ko alam kung didiretso sila sa restaurant na ito. Chin family. Ang aking sakit ay konektado kay QN Lauer. Nanay, bukas pupunta ako para i-reserve ang full moon celebration ng kapatid ko. UY, Third Young Master Fu, Mopopokayo.
Third Young Master. Ano pong gusto niyo kinangge? Ngayon ay hindi na ako kakain. Magpalista ng handaan para sa kapatid na bagong silang sa ika-20 ng Hunyo. Kailangan ng 20 mesa. Ayo yan. Sikyo. Oy, Sanyokin. 20 ng Hunyo, Pamilya Kin. Magdaraos ng handaan dito. Tandaan Montag yan. Palayasin ang lahat ng tao nang walang maiiwan, kahit isang istorbo, bantayan mo ha. Qui ne rigre que. Ang ikatlong anak ng pamilya Fu ay nag-book na. Tingin mo, pwede bang isabay na lang ang sa dalawang pamilya? Hindi ba ito si Fulao-san? Ikakeo na. Ano bang ginagawa ng mga bantay ng pamilyang Fu? Paano kanila napakawalan? Ikaw na baliw? Gusto niyo makisabay sa aming buwanang selebrasyon? Hindi bagay sa pamilyang Kin. Ikaw. Gumaling ka na ba ng lubusan sa sakit mo? Oo. Pasensya kung nabigo kita. Ayos na ang lahat. Panahon na mag-usap tayo tungkol sa paglalason mo sa akin. Ang lakas ng loob mong paluin ako. Kayong dalawa, sugod. Hampasin nayo Opo. Tingnan natin kung sino ang mga has. AMA. General. Hindi ko naisip na gumalaw kanina. Nakikipaglaro lang ako kay sa pangatlong binata. Tingnan mo, siya ang una akong sinaktan. General. Kasalanan ko ito, hindi dapat ako nakipag-away kay Fu sa pangatlong binata. Ako dapat ang parusahan, ako dapat ang parusahan. Ang gulo ng anak ko at ni Kin Old Daos. Hayaan silang mag-ayos na mag-isa. Kung sino man ang makialam, ang baril ko'y walang kinikilingan. Kayong mga duwag. Sa tapang ni Fu Mingqiu, baka bugbugin niya ako ng todo. Kin pangalawa. Laban tayo. Ay ang init, hindi ka tumitingin. Ano to? Di ba ito ang pangalawang anak ng Kin family ng Luan City? Bakit mukhang kawawa? Hindi pa ako kumikilos pero naparusahan na. Talagang dapat lang. Sobra na ang pang-api ng pamilya Fu. Ang bait ni kuya. Ginawa pa nilang sira ulo. Maghugas ng ulo. Lumayas ka. Nanay. Huwag kang mag-alala. Ang anak nating si Lina ay swerte. Si kuya ay makakaligtas sa panganib. Kapag nandyan si apo kong si Lina, walang problema sa bahay namin. Tandaan mo, bukas pumunta ka sa Wanfeng Restaurant. Ihanda mo ang lahat ng sangkap para sa handaan sa unang buwan. Gusto ko ng pinakamagandang karn ng baka, abalon at shark fin. Magkano man yan, kayang bayaran ng pamilya Kin. Bukod pa dito, hindi ba't magdiriwang rin ng unang buwan ang angkan ng gobernador? Bilhin mo lahat ng manok, pato, isda at karn para wala silang maihanda. Papa, Nag-uumpisa ang pamilya Kin sa Wanfeng Restaurant, ayoko makisama. Sa Wanfeng Restaurant, si Chef Zhang lang ang pinakamagaling. Paano kaya kung imbitahin natin siya sa bahay para doon gawin ang unang buwan na handaan? napakaganda ng idea. Mapipigilan nito ang Xiao na lumabas dahil sa hangin. Pangalawa, maaari rin itong magdala ng suwerte sa pamilya. Humayo ka at imbitahan. Sige, alis na ako. Luma na pamamaraang ginagamit ng imperial na chef sa iyong. Isa akong western chef na kinuha sa Wanfeng at malaki ang gastos. Ano ang mali sa pagtulong mo sa akin? Guro Zhang. Ikatlong batang guro. Si Zhang darating sa command para maghanda ng handaan para sa selebrasyon ng kapatid ko. Bibigyan kita ng double sahod. Ikatlong ginoo sa Wanfeng Lu. Hindi ko na kaya dito. Kahit walang sahod, pupunta ako.
Kaya kong magluto ng pinakabagong kanluraning pagkain, Ginoo. Bakit hindi mo ako kunin para maghanda sa selebrasyon ng bata sa iyong mansyon? Ikaw na isang kanluraning kusinero. Kapat dapat kang pumasok sa aming palasyo ng komando. Lumayas ka na. Ikaw. Tatlo, pupunta lang ako sa inyo para maghanda ng mga sangkap at putahe. Salamat, Master Zhang. Ma'am. Kami ni Uncle Rong ay may listahan ng mga putahe kay Master Jiang para mamili, pero malas, ubos na ONG. isda. Dito sa likod bahay ng surgery, nagtanim tayo ng ilang gulay. At nag-alaga rin ng ilang manok at pato, pero sakto lang yan sa ating pang-araw-araw na pagkain. Sa handaang ito, kulang na kulang talaga. Ano ang nangyari? Ilang araw ang nakalilipas. Marami noon. Bakit biglang naubos? Isang mangangalakal ang nagsabi sa amin na ang bilihin ay binili ng alam nila. May piging tayo at sinadya ito. Sa piging ng isang buwang sanggol, hindi maaring walang pagkain. Maghanap ulit kayo mga tito, sigurado makakahanap kayo ng sangkap. Sige, pumunta kayo sa mga magsasaka at tingnan kung may mabibili kayong mga manok o bib. Bahala na anong paraan. Kung walang magawa, magbago ng putahe. Maghahanda na kami. Susunod na kami. Sobra ang pamilya Qin. Pinili nila ang lahat ng manok at bibe ng mga magsasaka dito. Pinuntahan namin ang Tongcheng. Tingnan mo, ito ang nabiling buslo ng Anong gagawin natin ngayon? Kung hindi natin mahanap yung mga rekado, sa handaan ng munting miss natin, ang tanging ulam ay itlog ng pato, di ba? Tanyon mo. Hindi ba yan ay shad na isda? ONG. Ang isdang ito ay masarap, bihira, makuha. Paanong kusa itong lumitaw mula sa Ang isdang ito dumating ng kakaiba. May ulam tayo sa handaan ang tinawag na steamed shad, hindi ba? Sayang, isa lang ito. Sana marami pa. Oo nga. Bilisan mo, bag! Huli tayo ng isda. Ana. Grab. Ano ba? Parang gusto ng mga isda na maprito. Dalhin ito sa opisina ng general. Si. Bilisan natin. Dagdagulam 2. Y. Alimango. Ano yan, Oh, alimang. Ang daming alimango. Pwede na tayong magdagdag ng putahe. Sabihin ko sa'yo, mahal ang alimango. Bakit ngayon puro alimango? Huli, 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 huli. Bilisan nating manghuli. Ayos na, ayos na. Ang dami na huli ngayon. Balik sa pwesto ng hip. Balik na tayo agad. Tignan mo ang dami ng ligaw na pato. Ang lalaki't matataba pa. Parang may isip na ang mga pato. Ang galing, nakapila pa sila, sumusunod sa atin. Gagabihin natin sa pwesto ng hepe. Dagdag yan sa masarap. Ayo. Lakad, 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 lakad. Nay, tingnan mo. Lahat ito kinuha ninyo sa bahay ng mga magsasaka. Nakuha namin ito sa tabi ng ilog. Swerte. ONG. Sige, ang galing. Dalhin mo na ang mga sangkap na ito kay Jiz Hang. May isda, alimango, at ligaw na pato. Ano pa ba ang kulang? Bakit may tunog na manok sa likod bahay? Kahapon, hindi ba't ang nag-isang tandang natin ay lumipad palayo? Ginawang Zhang. Ano ang nangyari? Ginoo, ang tandang lumayas kahap. Biglang bumalik at may dalang grupo ng mga babaeng manok. Ako lang silang ikulong sa kulungan. Ginoo, makintab at malalaki, masarap ihawi. Lahat ito ay dinala ng tandang. Oo, ang tandang ay nagdala sa kanila, lumipad at Talagang nakakagula. ngayon ko lang nakakita ng ganitong kakaibang bagay. NAQ. Diokao. Ang mga ligaw na manok talaga ay pumapasok isa-isa. Madam, bukod sa baboy, baka at tupa, halos kumpleto na tayo sa sangkap. Sayang sold out na ang mga produkto sa to. Makabili lang tayo sa Yuzhou. Kahit pumunta tayo, hindi na aabot.
Madam. Dumating ang pamangkin mula Yuzao. May dala siyang buhay na baboy, baka, at tupa. Magtulungan kayo agad. Saktong dumating si kuya, wala nang mas magandang regalo pa dito. Tara na! Kayo na ang magtrabaho. Yenjun, Maglakad ng mabagal. Hindi maganda ang binti mo. nandito na ang katiwala. Ibigay mo sa akin. Yanjun, narinig ko na may anak na babae kayo ni Genting. Nagpunta talaga ako mula Suzhou para batiin kayo. Pero kuya, bakit mo naisip na magdala ng 2 buhay na tupa? Sakto para sa pagdiriwang ng buwan na anak ni Cao Cao. Nagkataon lang. Sa daan, isang malaking truck na nagdadala ng buhay na hayop ay nasira. Baka masuffocate ang mga binenta sa kalahati. Swerk ka talaga kuya. Nagkataon lang ay siya na nga pala. Kanina, sa daan, may nakilala akong binata. Pinilit niya sa akin. Awa ako sa kanya binili ko para sa pamangkin, Karma. A85712. Narinig ko makakakuha ng 5,000 dolyar, di ako maswerte. Para na rin may pangkain yung binata. Sige, bumili na rin naman. Tignan na lang natin, mukhang ngayong araw maglalabas ng resulta. Kuya yan, kung hindi nabalian ng paa. Malay mo, si matandang Joe ay mas tumaas pa. Noong nasa Joe ka, hindi ka sana naghira. Kuya, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Gayon may zenting at mga bata na ako, medyo mayos naman. Pero ikaw, sa edad mo, hindi ka pa nag-asawa. Pilay tulad ko, huwag makasira ng iba. Naiinggit ako sa inyo ni Genting, kayong may napakagaling na inin. Ano nga ulit pangalan ni inin? Siya ay tinatawag na Cao Cao. Ay, Jojo. Ako ang tito ni Jojo. Sabi mo tito. Sanggol pa siya, hindi pa marunong magsalita. Ang mga mata ng batang ito maliwanag kaysa sa karaniwan. Baka 6 months old, marunong siyang magsalita. Salamat sa mabuting sinabi mo. Balita. Balita. Panalo Ange Giazi 85,712. 50,000 pilak ang premyo. Narinig mo ba yan, Jun? Parang pamilyar yung numero na sinasabi sa labas. Lalabas ako para bumili ng dyaryo. Sige. Dumating na dito si Tiyong Cao Cao para makita ka. Yan, Jun. Pakibasa nga ng numero sa ticket. Numero 85 Site 12. Nanalo ka? 5,000 pilak, nanalo tayo. Hindi pa ako nagkaroon ng ganito kaswerte sa buhay ko. Ang galing, kuya. Sa perang ito, makakabili ka ng malaking bahay. At dagdag na mga tindahan. Itago mo ito, kuya. Kuya, ano ang ibig mong gawin? Nang bilhin ko itong ticket, gusto ko itong ibigay kay Zuzu. Kaloob ito ng tiyo. Pero kuya, sober naman iraw. Pinapamanage ka lang ng pamilya sa ng tindahan, tapos 30 piso lang ang sweldo mo bawat buwan. Huwag kang mag-alala sa may iba pa akong negosyo. Hindi problema ang pera. Juju, halika. Pasalamat ka kay Tiyo. Salamat, Chiyo. Ang bait ni Chiyo. Yenjun, yakapin ko si Jojo. Magiging maingat ako. Walang problema, mabait asay Jojo. Halika, yakapin mo asay Tito. Tara na, Jojo. Mabait ka naman, Jojo. Kuya. Young binti mo. Ano nang nangyari sa binti ko? Hindi mo ba napansin? Kanina nung naglalakad ka. Normal lang binti ko. Ang binti ko hindi na pilay. Sa wakas, hindi na ako pilay. Kuya. Para makasiguro, puntahan natin si Dr. Lee para magpatingin. Tara. Tara. Ang weird, dati baliko ang bukong-bukong, gayon diretso na. Simula nang dumating si Cao Cao sa bahay, ang daming magandang nangyari.
Baka nga talagang siya ang nagdala ng swerte sa pamilya. Dr. Lee, dahil sa saya ko, tumalon ako at naituwid ang buto. Baka dahil din kay Ginoong Zhao, tamang oras siyang uminom ng gamot kaya gumaling ang kanyang binti. Salamat, Dr. Lee. Halika. Maraming salamat, Dr. Lee. Salamat sa iyo, Mrs. Alice Nai Keo. Yenjun, narinig mo na ba? Narinig na ang pag-i-invest sa stock. May interest ka bang bumili para sa investment? Maraming stock codes dito sa dyaryo. Tingnan mo nga. Wala rin akong alam sa stock trading. Paano kaya kung si Zuzhu na lang pumili bibili ako ng 1,000 shares para sa kanya bilang investment? Sige, Tara. Juzu, pumili ka na. Zuzhu pumalay ka na. Pinili niya ay Ganyan Brothers Tobacco. Okay, ito na lang. Naniniwala sa intuwisyon ni Juju Sasama ng 5. Magaling na tagapamahala. Uy! Ga! Pakibili na 100,000 shares ng Ganyan Brothers Tobacco sa palengke ng mga stocks. Ilagay sa pangalan ni Zhao Zhao. Sige. Ilang araw nang nabili ang stock ng Ganyan Brothers Tobacco. Gusto mo bang tingnan? Punta tayo ng palengke ng mga stocks. Kita mo ba, si Zhao Yanjun nagsimula na ring bumili ng stocks. Sa women's school lang siya nag-aral. Alam ba niya mag-invest? Ano kayang gawin niya? Sandali lang, swerte lang na napangasawa siya ng gobernador. Siya, gustong mag-invest sa stock market. Ambisyosa. Huwag mo na ikwento. Sa tingin ko, ubusin niya ang pera ng gobernador. Sige nga, ubusin niya. Tingnan natin ano pang may pagmamalaki niya. Tama. Tanyan mo NGSIA. Ma'am. Kamag-anak mo, mga kapatid mo pa, kakausapin. Huwag mo na lang silang pansinin. Noong inakusa nila ako ng pagnanakaw at pinaalis ako sa pamilyang Zhao. Wala na akong ugnayan sa kanila. Mga kapatid, Ano ang ginagawa anyo? Nawawala ang 200 barya ng ama at ito ay nakuha sa ilalim ng iyong unan. Galit ka dahil di ka binigyan ng ama ng pangmatrikula. Kaya ninakaw mo, di ba? Hindi ko ginawa, hindi ko ninakaw ang pera. Kitang-kita ang ebidensya. Gusto mo pang ipagtanggol ang sarili mo? Tatay, maniwala ka sa akin, di ko talaga ninakaw ang pera. Pakiusap, pakisiyasat mo para mapatunayan ang pagiging walang sala ko. walang hiya ka. Napakaraming anak ko. Di ko kailangan ng anak sa labas na magnanakaw ng pera. Mga tao, hilaglag niyo si Zhao Yanjun. Nagsimula na, bilisan nyo. Ang pangit ng merkado, ang dami ng stocks ang bumagsak. Lalo na ang Wang Sugar, bumagsak ng 60%. Ano? Wang Sugar, lugi ng 6 na bises. Lahat tayo bumili ng 2,000 shares. 6 na bises, ibig sabihin lugi tayo ng 10,000 dolyar bawat isa. Yan ang lahat NG-Pak-Ari Ko. Wow, hindi ba ito ang mga miss ng pamilya Zhao? Narinig nag-aral sila sa paalan. Hindi ka o akala na ganito katongga. Kahit ang pinakamatagumpay na negosyante, naglakas loob lang na mag-invest ng 1,500 stocks, pero kayo nag-invest ng 2,000. Sabi nila mayaman ang bangko ng pamilya Zhao. Hindi ko inakala na ganito ito pwedeng aksayahin. Palihim nilang ginawa ito nang hindi alam ni Ginoo Zhao, uuwi kayo na hindi makakaligtas. Zhao Yanjun, huwag ka munang magdiwang. Kung maraming stocks ang bumagsak, baka mas malaki pa ang malugi sa iyo. Ang mga stocks na iyan, sa inyo ay lahat ng yaman nyo na, pero sa akin maliit na investment lamang para sa aking anak na babae. Kahit na malugi, kaya ko pa ring bigyan na mas maganda para sa aking anak na babae. Kagaya NG kapatid na 8 beses. Hindi ba yan ang stock natin? Anong kalokohan yan? Kami ay nalugi ng 6 na bises, pero kayo nalugi ng 8 bises.
Paano niyo nasigurado na babagsak ito? Napakagaling naman. Stock ng kapatid na gangyan tumaas ng binili naming 50 piso kada. Ngayon 400 na. 1,000, kumita tayo ng 40. 6 na beses lang ang pinakamataas na pagtaas. Panong biglang naging 8 beses na? Dahil bumukas ng bagong linya ng produksyon ang kumpanya ng kabako ng gangyan. Kung alam ko itong balita, bibili rin ako ng mga shares. Ano? Imposible, yan. Bakit si Zhao Yanjon lang ang pwedeng kumita? Paano niyo ipapaliwanag kay Lolo Zhao na nalugi kayo na mahigit 1,000 pera? Alis Zhu Yan Yun, isa kang malas. Tignan mo mga anak mo, halos wala na. Aba, Kya kapada pa. Mukhang hindi niyo pa alam, bumalik na ang asawa ko. Ang panganay namin ay babalik na. Pati ang pangalawa naming anak ay babalik din agad. Gustong-gusto niyo na mapahamak ako. Pasensya, hindi mangyayari ang gusto niyo. Mangyayari ba ang gusto niyo? ete, alam ko nagkamali ako. Nagmamarunong lang ako kanina. Pahiram saglit. Pahiram. Magpapa-advertise ba si Maem? Isusulat lang na ang tatlong magkakapatid na Zhao ay adik sa sugal, nalugi na higit sa 10,000 pilak. Itong si Ji Zhao ay mahilig sa pera at reputasyon. Kapag nai-advertise na ito, hindi lang kayong tatlong magkakapatid, kundi pati ang nanay niyo ay mapapalayas sa pamilyang Zhao. Karapat-dapat. Ate, nagkamali kami. Anong gagawin? Habol. Ate, hintayin Montag kami. May balita na tungkol sa pamilya Zhao. Sabi, si Ginoo Zhao at tatlong kapatid niya. At magkakabit pinalaya sa bahay at lahat ng ari-arian nila kinuha. Wala silang iniwang pera. Gayon, mararamdaman na nila kung paano mapalayas. Maam, halos lahat ng mga bisita nandito na. Kayo at si Malit na miss na lang ang hinihintay para sa handa. Tara na't lumabas na tayo. MGA kaibigan. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Sa pagdalo sa aming tahanan para sa selebrasyon ng unang buwan ni Bibi, Zhao Zhao ang kami mag-asawa, inagdiriwang para sa buwan ni Zhao Zhao. Espesyal na regalo kay Zhao Zhao. Isang gusali sa Little White House. Nais kong si Zhao Zhao ay palaging masaya at malaya. Siege. Bukod pa rito, magbibigay ako ng 1,000 shares ng Ganyan Brothers Tobacco kay Bibi, Zhao Zhao. Wu, 1,000 shares. Ito ang ginintuang pulseras para kay Bibi, Zhao Zhao, haha, para sa aming mahal na si Zhao Zhao. Wow talaga. Salamat Lola. Ginawa ni Ed ang damit pang 100 araw para kay Zhao Zhao, naway maging malusog at mahabang buhay siya. Salamat sa pag-alaga, Xiaoyi. Nagbigay si kuya ng isang selyo na ginawa mula sa Shaoshan Stone para kay Zhao Zhao. Nakalagay dito ang pangalan ni Zhao Zhao. Salamat, Chewer. Binigyan ko si Bunso ng isang suklay na pila, naway palaging masaya si Bunso. Wow. Zhao, nabos mo, nabiyay ang allowance mo? Naku, napakaswerte naman ng dalaga sa pamilya Fu. Ang pamilya Fu talaga, pinapahalagahan siya ng sobra. Simula na ng buwan ng piging, kain at inom lang ng maayos. Narinig ko na ubos na ng pamilya Qin ang mga sangka. Kami, konting sibuyas at tofu lang ang pwede kainin. Narito ang mga ulam. Narito ang mga ulam. Unang potahe, halo-halong pato na parang kalabasa. Ikalawang putahe, nilagang malaking alimanggo. Ikatlo, pinasingaw na shad na isda. Ika-4 na putahe, salted lamb.
Di akalain ganito kaaming masarap na alak at karne sa tahanan ng gobernador. Mabango, di ako makapagante, titikman kao na muna. Ange sarap. Halika, tikman mo na rin. Si Master Zhang na nagluto nito ay dating royal chef sa palasyo. Ibang klase ang lasa. Nga, dahil sa swerte sa pamilya Fu kaya nakatikim tayo ng ganito. Kainin ang luto ng royal. Alam mo ba, ang pamilya Qin ay nagdiriwang din ng full moon party ngayong araw na ito. Nandito ako sa pamilya Fu. Ah, Kakaiba. Bakit wala pa ang mga bisita? Gino at Ginang, ang pamilya ng gobernador ay may sarili ring handaan ngayon. Lahat ng bisita ay pumunta doon. Talagang gusto ng pamilya Fu na makipagkumpetensya sa atin. Nagdaos tayo ng handaan, ganon din sila. Palaging sabay pa sa parehong araw. Huwag mag-alala. Bago pa nagsimula ang kanilang handaan, binili ko na lahat ng sangkap. Hindi ko pinaniniwalaan na makakabuo ng masarap na handaan ang pamilya Fu sa ganitong kaiksing oras. Puro gulay at takwalang sila. Siguradong malaking kahihiyan iyon. Ngayong araw, pagdiwangin muna natin ang 100 araw ni Lina. Hintayin na lang natin. Dahil dumating na ang oras, huwag nang hintayin ang mga bisita. Simulan na. Sabihin mo na simulan na. Ang tagal na nito. Bakit wala pang pagkain? Boss Chin. Ganito ba ang pag-asikaso nyo sa bisita? Tumanggi kami sa imbitasyon ng general para makadalo sa pagdiriwang nyo. ganito mo ba kami tratuan? Huwag muna kayong mag-alala. Pupunta ako sa kusina para pabili. Paano ba hindi mag-alala? Bakit hindi pa dumarating ang pagkain? Ang baho, anong ginagawa nyo? Bakit hindi pa dumarating ang pagkain? Malaking problema. Tingnan mo agad. Yung maayos na mga sangkap noong kahapon ngayon ang aga ang babaho na lahat. Anong nangyari dito? Binigyan ko kayo ng maraming pera, tapos ito lang binigay nyo sa akin, mga bulok na isda at hipon. Senyor, maayos naman ang mga sangkap nung binili. Hindi rin namin alam bakit ilang oras lang bulok na lahat. Keo namang. Anako. Senyor, luto na ba ang pagkain? Kung hindi pa, alis na ang mga bisita. Hindi pwede. Kung hindi makapag-serve ng pagkain ngayon, ang pamilya Qin natin ay magiging katatawanan sa buong lungsod. Paano kaya? Maghanda muna ng ilang platong pipino. Ganon na lang. Ikaw, maghanda muna ng platong pipino. Tapos ang mga bulok na isda at hipon. Gawing red braised at stir-fried, damihan ang mantika at asin para matakpan ang amoy. Baka pwede nang may tawi dito. Wala na tayong magagawa kundi yan. Bilis! Dali, magmadali ka. Ano ba ito? Ang tagal namin naghihintay, wala pa ring putahe. Pasensya na sa paghihintay. Kumain muna tayo ng pampagana. Ano pong ibig sabihin nito, Ginoong Qin? Binyag at ganito lang ang pagkaing inihain, pipino lang. Hindi naman ganon. Sa binyag namin, may isda at hipon. Parang mali ang kulay ng ulam na ito. Bago pa ba ito? Hindi tama itong pagkain. Sumasakit ang tiyan ko. Siguradong hindi bago ang sangka. Siguradong hindi bago. Ikaw talaga, Qin Shizong. Nagaksaya kami ng oras para dalhin ang regalo sa'yo, pero ganyan mong trato kami. Wala nang kasunod na negosyo. Hindi ko na rin kukunin ang harina mula sa inyo. Ali na tayo. Ay, wag kayong umalis, wag kayong umalis. Sobrang malasnit. Pumunta sa bahay ng hukom kung may handaan. Makiati sa swer. Tara na, tara. Wag kayong umalis. Hindi naman siguradong sa pagkain ang problema. Sa totoo lang, huwag na kayong pumunta sa bahay ng gobernador. Puro gulay at tofu ang nandun. Bongga ang handaan sa Gobernador's House. 8 mainit na putahe, 7 malamig. Kami na dumaan, may libreng pulang itlog. Nakakuha rin ako ng 2, ha? Ang galanteng handaan nila, grabe. Anong nangyayari? Saan galing ang mga sangkat? Bahay yan ng gobernador. May laban ba kayo? Ano ba? Umali na tayo.
Imbes na maganda ang handaan para sa isang buwang celebration, anong nangyari? Walang magandang presentation. Nawala pa yung partner. Ang malas naman. Hindi ka makipagtulungan? Sige, bahala ka. Basta andyan ang prinsesa ko. Maraming pagkakataon para makabangon ulit ako. Ay naku! Cheers! Dumating na si Ginoong Zhao para uminom. Jinung Zhu. Napakagaling na anak mong si Madam. Si Yanjun, magaling siya sa lahat. Kaya lang, masyadong matatag ang tadhana, mga anak. Tingnan mo, 4 na anak, 2 na lang ang natira. Ginoong Zhao. Naalala ko hindi kita inimbita sa handaan ng binyag. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na bastusin ako sa tahanan ko? Yanjun Zhao. Ako ang iyong ama. Ngayon, may angking galing ka na hindi sapat na patay kang anak. Gusto mo pa nang kalabanin ang iyong ama? Sino ang nagsabing patay na ang mga anak ng nanay ko? Donzu, di ba sabi niyo ang anak niyo ay malas sa mga anak? Tingnan niyo maayos naman ang panganay niyo. Donzu, kahit gaano ka man kabias, wag mo naman siraan ang sarili mong anak. Hayan. Anak ko, sa wakas bumalik ka na. Ayong. Dahil sa swerte ko, ligtas kang nakabalik. Lumuhod at magbigay ka lang sa lolo mo. Donzu, hindi ka imbitado, nakikipag-inuman ka sa amin. Siraan mo nanay ko at sumpain ang mga kapatid ko. Kung ganun, Di wag na lang kumain. kung ganong, Di wag na lang kumain. Ikaw, Pasensya na po, sinabi ko na sa kusina na maghanda ng bagong set ng pagkain. Maari ba kayong lumipat? grabe ang mag-inang ito, hindi marunong rumispeto sa nakakatanda. Kayo ay talaga namang sobra na. Noong araw, inisip mo na nagnakaw ako ng pera. Ipinagtabuyan mo na ako noong wala pa akong muwang, hindi na kita itinuring na ama. Ngayon, hahayaan makita ng bisita. Ako, si Zhao Yanjun, ay putol na ang relasyon sa bilang amate anak. Yenner. Hayan nakawi ka na. AMA, Xiao Yu. Pasensya na, nahuli ako. Ano ang nangyari? AMA. Kaninang-kanina, inapi ni Zhao Lolo ang nanay ko. Basyo. Kung di ka marunong magsalita, huwag ka nang magsalita. Adjutant. Nandito, ilabas mo siya at ayusin. Opo. Sandali, wag. Pangulo, patawarin mo ako. Hindi ko na uulitin. Zhao, tingnan mo, nakabalik na si kuya mo. Hayan. Siya ang nakababata na kapatid na babae. Ngayon ang kanyang isang buwang selebrasyon. Nagmamadali akong bumalik. Wala akong oras na maghanda ng regalo para sa buwan ng aking kapatid na babae. Ibibigay ang relo di bulsa sa nakababata kong kapatid. Naway maging ligtas, masaya, at maayos ang aking nakababatang kapatid na babae. Salamat sa regalo, kuya. Nagustuhan ito ni Jojo. Hayan. Nakabalik ka na, bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga kasama si Xiaoy. Nandito na kami ng tatay mo. Anong nangyari? May problema ba sa fetus sa naisya? Ma, kanina nag-usap kami ni Xiao Yu sa loob, bigla siyang sumakit ang tiyan. Kaya tinawag ko si Early. Sinabi ng doktor pagkatapos tingnan. Ano ang sinabi? Sinabi na si Xiao Yu ay nagbubuntis ng kambal. Campbell? DBA Dady sinabi and I Dr. Lina Isaling? Marahil noong maliit pa ang buwan, hindi pa kita. Ngayon, kitang-kita talaga ni Yarly na dalawa. Hayan, magkakaroon tayo ng 2 anak. Akala ko may nangyari sa'yo, mahirap alagaan ang bata. Gayon, parang panaginip lang. Xiao Yu, huwag kang makalala. Tayong dalawa at ang bata ay magiging maayos. Yan John, itong binti ko ay lubos ng gumaling. Madali na rin umakyat baba ng hagdan, matagal na akong nasasabik ipagmalaki ang aking apo.
Sakto namang niyaya ako ni matandang Fong maglaro ng mahjong. Bukas. Samahan mo ako, paano? Sige, sakto namang full moon si Zuzhao, pasado na magpakilala sa mga ibang babae. Hahaha. Yang bracelet na ayan. Paano napunta kay GNG, kin iyon? Huwag mong sabihin siyang dahilan ng pagbagsak ko at stroke. Genji, fuo Genji futao. Tamang tama nandito kayo. Kulang ang tao dito, tara upo kayo. Ayos na kayong apat, di ba? Magaling si Lola Kin sa mahjong. Dahil ako marunong, pero palagi talo. Makisama kayong maglaro. Hayaan mong ako ang magbuhat kay Yinyin. Dahan-dahan ling. Sige, maglaro tayo ng ilang rounds. Oy, meron ang ka rin pala magmahjong, Mrs. Fu. Hindi marunong, pero ang nanay ko marunong. Naglalaro ako kasama siya. Full Moon Banquet SA Mansion ng Governor General. Inagawan ng spotlight ang pamilya Kin ko at nalugi pa ang negosyo ng anak ko. Naalala kayo pa yun. Sa galing ko maglaro ngayon, siguradong matatalo ko kayo, MRS Fu. Lalaro tayo ng maayos. Pag natalo kayo, huwag kayong magkakaila. Siyempre hindi. Lola Chin kayo rin. Simulan na. Hahaha panalo. 13 orphans. Lola Fu galinging kame. Ang ganda talaga. Sawert lang. Tuloy natin. Nine bamboo. Limong bam. Kong. Panalo, isang kulay, kung sa bumungad na bulaklak. Talaga namang isang kulay kung sa bumungad na bulaklak ito. Naku po, Tita Fu, ikaw at ang manugang mo, ubos ang pera namin dito. Naku, hindi naman. Swert lang talaga. Panalo. 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 Haha panalo. Panalo hahaha panalo ulit. Si matandang GNG King, natalo ka na may pera ka biye? Baka pwede nang tapusin natin ngayon. Maga pataw. Kunin nyo ang 10,000 piso sa bahay ng Kin. Siguradong maibabalik ko yung mga natalo ko. Oh. Hahaha 4 na malalaking kasayahang panalo. Apat na malalaking kasayahan, ilang beses kayang dobleng panalo ito. Sabi ko nga kin Lola, nakascore pa ako ng 2 beses, ikaw, ni isang beses hindi ka pananalo, itong 1,000 mo. Mukhang maubos na ulit. Gusto mo pa bang magpatuloy? Tuloy na lang. Panalo na kayo. Sa wakas, ako naman ang nanalo. Panalo kayo. Ngayon ako naman ang mananalo, diba? Pera. Hindi tama ito, Chin Lola, parang ikaw naman ay nag-cheat. Una.
Hindi tama ang pagkakaayos mo. Dapat ang huli ay 9 na bambo, pero 6 na bambo ang nasayo. Sandali lang. Kita kayo, siyam na bamboo ayon kanina. Paano naging 6 na bambo? Naku Madam Chin, gusto mo masayro manalo eh. Anam na bamboo yan. Madam, bilisan niyo. Si Madam Pin, natalo lang ng konti parang naguluhan na. Hindi ba siya ang humiling na maglaro ngayon? Hindi kayo ang akala. Siya rin ay nauwi sa stroke. Ay, nakalimutan mo ba ang pinagmulan ni Matandang Ginang Kin? Isa lang siyang utusan na tinulungan ng ina ni Matandang Ginang Fu. Tama na, gutom na laha. Kay na tayo. Usigi tera. Upo ka. Yupo laha. Aba, ang liit na mukha ni Ining, talagang nakakatuwang tingnan. Yan Jun, sana may anak na babae rin ako tulad ng sayo. Batakap magakaroon ka rin. Kasal na ako ng 10 taon. Minsan hindi nabubuo, minsan hindi naman naalagaan. Pangarap ko talaga magkaroon ng sariling anak. Ganito na lang, Yan Junior. Pwede bang gawin ko na lang ninang si Xiao Zhaoxiao? Sao, gusto mo ba si tita maging ninang mo? O sige. Si Xiao Zhaoxiao, siguradong pumayag na siya. Ang talino ng batang ito, Xiao Zhaoxiao. Simula ngayon, ninang mo na si tita. Simula ngayon, lagi kang isasama ni ninang kumain ng masarap. Ako, magiging lola rin ako ng apo. Si Little Zhao Zhao, may isa pang lola na nagmamahal sa kanya. Itong 2 kahon ng jede at hiyas ang aking regalo sa unang pagkikita namin. Pero iyan ang iyong dowry, marami pa diyan ay mula sa palasyo. Pati yung gintong korona na suot ko nung ikinasal ako, ibibigay ko rin kay Little Zhaoxiao. Yan John, tanggapin mo na ito. Sao, dali, magpasalamat ka kay ninang at ninang lola sa kanilang regalo. Narinig ko, maraming tao. Nag-ampon ng mga anak bilas at anak kuweba. Nagkaroon ng apo na ako naisip kong si Emares Feng Baka naman magkaanak ng lalaki. Magkakaroon tayo. Ninang. Magkakaroon tayo ng lahat. Mrs. Fong, tingin ko yung pagsusuka mo, mukhang nagdadalang tao ka. Bakit di ka magpatingin sa ospital? Imposible ito. Mula nung nakunan ako noong huli. 3-4 na taon nang hindi nabubuntis. Paano kung ito na talaga? Hindi pwede. Dalhin agad si Mrs. sa ospital. Mrs. Fong, congratulations. Doktor, ibig mong sabihin, buntis ako. Mrs. Fong. Mga 8 linggo ka ng buntis. At ayon sa mga pagsusuri, mas malusog ang batang ito kaysa dati. Salamat, Doctor. Salamat. Nanay, hindi ba ako nananaginip? Magkakaroon na ako ng anak ko. Hindi ka nananaginip, totoo ito. Kakarecognize ng inaanak na babae. Ito ay tiyak na dinala ng maliit na anghel ng pamilya Fu. Hindi natin dapat pabayaan ang inaanak na ito. Siyempre, ang batang Fu ay kay sarap tingnan. Kapag lumabas na ang anak mo, punta ako sa kanila para magpropose, para sa engagement ng mga anak. Napakaaga pa para pag-usapan mo ito, ma. Hindi pa natin alam kung lalaki o babae. Oh nga pala, siguruhin na handa ang regalo para bukas sa pamilya Fu. Padaan muna. Inay, iyon ba ang pangalawa sa pamilyang Fu? Matandang Ginang Feng. Narinig ko ang balita sa pagbubuntis ni Ginang Feng. Congratulations!
Sige, yupo kayo. Ginang Fu. Pumunta kami rito para magbigay ng pasasalamat. Itong mga gatas na pulbos ay ipinadala ng mga dayuhan sa amin. Medyo bihira ito. Pag lumaki pa ng kaunti si Xiao Xiao Xiao, pwede ito bilang dagdag pampalusog sa kanya. Salamat talaga, Ginang Feng. Itong kontreta. Hawakin mo. Matandang Ginang Feng, ito ay. Gusto ng Dujon na magtayo ng tren sa Kimishan at Tongcheng, kaya nakiusap ako para sa mga dokumento para sa pagbuo ng rails. Hawakan mo ito at pumunta ka sa Kimishan, hindi kayo haharangin ng mga tao ng Yongjun. Magaling yan. Kapag natapos ang relos, magdadala ito ng armas, bala at pwede para sa mga sugatan. Nitong nakaraan, nag-alala si ZNTNG. Malaking tulong kayo sa amin. Tama, yan yun. Kahapon, nang umalis kami sa ospital, may nakita kaming batang lalaki na kamukha ng pangalawa ninyong anak. Kamukha ng anak namin na si MNY. Oo. Ang anak namin na si MNY ay may natural na talento sa negosyo, pero nawala siya habang naglalakbay para maghatid ng mga kalakal. Wala nang balita. Nagtanong ako, ang tao daw ay si Chairman Su. Iniligtas siya mula sa bandido 1 buwan na ang nakalipas. Dahil matalino siya, ginawa siyang ampon. Ibig sabihin, hindi siya tunay na anak ng pamilya Su. Diyan na kami pupunta ni Zenting, baka nga siya yung nawawala kong pangalawang anak. Anak, mukhang nakatadhana akong walang anak. Kailangan mong gumaling agad. Lahat ng kayamanan ng pamilya Jiang ay magiging sa iyo. Ginoong Su, narinig kong mayroon kayong inampong anak. Alam pa ng gobernador iyon. Ngayon sa ospital, may nagsabi na ang anak mo. Kamukha ng pangalawang anak ko. Ang anak ko talaga namang kamukhang kamukha ng ikalawang anak na lalaki. Ginoong Su. Pwede ko bang tingnan muna siya? Sige lang. Etong bata, niligtas ko mula sa pugad ng noon na sugatan ng ulo niya. Hindi ko alam ang pangalan ko at hindi ko rin alam kung saan ang bahay ko. Kung wala si Ginoong Su ngayong pagkakataon, baka wala na ang aking munin. Ginoong Su, pero huwag kang mag-alala. Wala kaming balak agawin siya pabalik. Bilang mga magulang, basta't ligtas at maayos ang anak namin. Kampante na kami. Huwag kang mag-alala, Ginang Fu. Hindi hahadlangan ang pagsasama ninyong pamilya. Pero nagkaroon ng aksidente, hindi ko alam kung kailan siya magigising. Huwag ka nang umiyak, ma. Gusto kitang punasan ng luha, pero hindi ko maabot. Zhou. Sabi mo, ang pangalawa mong kapatid. Kailan siya magigising? Gusto mo siya, di ba? Gusto mong makipaglapit. Halika. May. Nagising ka na. Makino. Huwag kang mag-alala, Mrs. Fu. Nasugatan sa kuta ng mga nakalimutan niya ang mga nakaraan. Nanay. Makino. Naalala mo si nanay. Pati si tatay. Oyoy. Paano naman ako? Ayos, tandaan mo lang. Huwag mag-alala. Pag gumaling ka na, hindi kita pipigilan sa pamilya ni Fu. Welcome ka sa pamilya ni Su. Iniisip ko, huwag kalimutan. Bumalik ka at bisitahin mo ang matandang ito. Utang natin sa inyo ang buhay. Ano man ange mangiari. Ipoprotektaan kita lagi. Hanggang sa katapusan. Mabuting bata. Nanay. Ito. Ito ang nakababatang kapatid mo, si Zhao Zhao. Kapatid na babae. May kapatid na akong babae. Oo. Matagal ko nang inaasam. Bigyan ni na tatay at nanay ng kapatid na babae. Hey. Huwag kang gagalaw. Alagaan mo ang kata. Kung hindi mo alagaan ang legs mo, paano mo kakargahin si baby?
Itong matandang babae ang alaga ng bata para sa akin. Maaari akong lumabas at makasama ang kabit ko at matulog ng maayos. Mian King, hindi ako makatulog sa ingay. Kaya wala akong gana sa negosyo. Aalis muna ako at magpapahinga ng ilang. Alagaan mo ang sarili mo. Tika muna. Tingsyang. Kumuha ni siya mainit na tubig para punasan si Miss. Oh, Lina, huwat na ang umiik. Heto na ang mainit na tubig. Punasan ang mga paa. Tingnan mo, Tingsyang. Yung nunal sa talampakan ni Lin, paano natanggal ito sa pagpunas? Meron ito simula pagkasilang. Patingin na, anak kayo. Madam, may pulang nunal sa talampakan ng maliit na miss. Siya ay isang maswerte na tao. Ma'am, ang nasa paa ng maliit na miss ay pintura lang. Noong araw na siya ipinanganak, mayroon bang nakagalaw sa maliit na miss? Ma'am, noong araw na yon, bukod sa doktor at kumadrona, Mr. lang ang nandito. Walang iba. May napapansin ka bang kakaiba? Si Kim Shisong ay talagang mahal na mahal ang anak na ito. Kahit ang aming hindi magkasundo na si matandang ginang Kim, mahal na mahal ang apo niya. Ding Xiang, hindi ito anak ko. Tindahan ng mga mananahi, may bagong dating na tela. Pili tayo ng magugustuhan. Gawan ng ilang damit si Xiao Zhao. Sige. Ano sa tingin mo dito? Hindi ba maganda? Kviyo. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ng commander na manatili ka sa opisina at huwag akong hanapin? Pumunta ako sa ospital kamakailan. Sabi ng doktor na lalaki ang dinadala ko. Sinabi ng commander na kapag naipanganak ko itong bata na ito, Pwesto Belong Jinji Feng, ay magiging akin na. Tingnan natin kung kaya mong manganak. Ano ang ikinatatakot? Hindi yan maglalakas loob na saktan ang laman ng tiyan mo. Tingnan montag ako. Nanganak ako ng ligtas na babae. Ang matandang babae pa ang nag-alaga sa bata ko. Kay Feng. Kapag nalaman ng commander na sinaktan mo ang anak niya, baka barilin ka niya. Tao. Itapon niyo ang dalawang ito. Anong balik mo? Balak niyong labanan ito. May lakas loob kayo. Anong ikinakatakot ko? Sandali lang. Kanino kang kabit? Hindi ako kabit. Ako ang kasintahan ni Ginoong Qin, ang pinakamayaman sa Luan City. Ang mahal ng pamilya Qin. Ang asawa ng pamilya Qin ay hindi ba si Miss Ruan? Zino kabi a? O sabihin na ikaw ay pinatira ni Qin Shishong sa labas, hindi ka pa nakabilang nakabit. Ikaf. Ganito, hindi alam na inyong Mrs. Ruan ang bagay na ito. Eh ano kung alam niya, isa lang siyang matandang babae na hindi binibigyang pansin. At saka, ito ay problema ng pamilya Qin namin, hindi mo ito dapat pakialaman. Ingat ka, baka mapunta sa bata ang karma. Tulungan mo akong kargay nito, ha? Anong gusto mong gawin? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Dalhin ang babaeng ito sa pamilyang Qin. Sabihin mo sa ginang ng pamilyang Ruan, ang kanilang kwerida ay nagyayabang sa labas at aksidente kong nakita. Kaya pinarusahan ko siya. Bahala na siyang disiplinahin ito. Ayaf ka o. Xiaoqin, para makamana ang anak natin ng yaman ng pamilyang Ruan, huwag mong pabayaan malaman ng pamilya ni Ruan ang tungkol sa'yo. Mrs. Fu, nakamali ako. Huwag ibalik sa pamilyang Qin. Ayoko. Yan John, gusto mo bang pumunta sa pamilya Qin para tingnan? Ang babaeng iyon ay nangahas na sumpain si Zhao Xiao. Kailangan niya talagang pagbayaran ang ginawa niya. Yung isa naming tita. Kailangan ko ring asikasuhin yon. Sige. Matandang ginang na Ruan at lola ko ay matagal na magkakaibigan. Ayoko ring lokohin si ginang Ruan. Ginang, lumabas ka na. May kotse ng gobernador sa labas ng ating bakuran. May itinapon silang babae galing doon at sinasabing kabit daw ng ating amo. Kabit.
Di ko narinig na may kabit si Queen Shizhong. Kung totoong may kabit na. Yes, ang pinagmula ng bata ay may sense. Bitawan mo ako. Jinong Fu. Jinong Wan. Dumating ako rito dahil ang kabit niyo nagsama ng gulo sa labas at na-offend ang aking anak. Pinarusahan ko siya ng kaunti. Bahala ka na. Kung buhay pa ang anak ko. Dapat kasing edad ng anak ni Mayor. Mali ang intindi ni Mayor's wife. Hindi ako ang tiya ng pamilya Pin. Hindi gumagawa ng kwento si Emares Fu. Ginamit mo ang pangalan ng pamilya Qin para lokohin ang mga tao. Ikaw na babaeng to, sinisira mo ang pangalan ng pamilya Qin. Saktan niyo siya. Tigil, hindi niyo pwedeng saktan ako. Bakit hindi ka pwedeng saktan? Tama siya sa sinasabi niya. Ako ang asawa ni Qin na si Chukin. Hindi mo alam. Dahil itinago ni Qin Shashong sa'yo. Ganon pa. Ruan Mian King, kung hindi ka panganay na anak ng pamilyang Ruan, hindi ka pakakasalan ni Shishong. Hindi mo ba nakikita ang mukha mong ito, matanda at pangit? Tu m'as ka. Sino ang nagmagsalita ka ng kung ano-ano? Nabuhusan ng gamot ang asawa, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Qin Shizhong na pakasalan ang panganay ng Ruan. Sabi niya sa tindahan na mananahi, na ikaw ang nag-alaga sa bata para sa kanya. Kaya. Ang maliit na angkan na Qin ay maaaring anak niya. Dalhin ang bata sa kanya. Gusto. Si Lina ang tunay mong anak. Huwag mo siyang ibigay sa akin. Sandali. Huwag kang maging mahina, madam. Ito ay para sa anak kong baba. Hindi siya karapat-dapat. Ano nangyari kay Mianqing? Qin Shizhong. Alam ko na ang lahat. Saan mo dinala ang anak ko? Saan mo siya dinala? Anong anak? Hindi ba't si Lina ang anak mo? Kuninin mo ang titulo ng lupa ng pamilya Ruan. Ibabalik ang lahat ng negosyo ng Queen sa akin. Lahat ng mga pabrika ito. Mula ngayon, ako na ang mamamahala. Oo. Hindi ko talaga alam anong anak na babae. Tingsyam. Ang bahay na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Ruan ko. Palayasin ang matandang ginang Queen at si Ginoong Qin mula rito. Oo. Sabukin Kung hindi siya, ako mismo gagawa niyan. Keo. Huwag kang gumalaw. Keo. Hindi ko talaga alam kung saan siya itinapon na ilog noon sa sobrang lakas ng ulan. Siguradong hindi siya nakaligtas. Ituring mo na si Lina na parang anak mo. Paano mo nagawang saktan ang anak ko? Qin Shizhong. Gusto kong ikaw ang sumama sa libingan ng anak ko. Ang suot nila. Lahat ay mula sa aming pamilya Ron. Kaos ang lahayan. Oo. Paano ninyo nagawa yan? Huwag kang gagalaw. Qin Shizhong. Ipapahayag ko aming diborsyo sa pahayagan. Kung sino pa ang tutulong sa iyo, kalaban sila ng pamilya Ron. Juan Mianqing. Ikaw ang nagdesisyon na hindi piliin si Lina. Pagsasisahin mo yan. Emares Fu, maraming salamat sa tulong mong ngayon. Walang anuman. Ayaw ko lang na si Emares Yuan ay malinlang.
Ito ay ointment na binili ni Zenting para sa akin. Baka makatulong ito sa sugat sa mukha mo. Salamat, Mrs. Fu. Meron pa akong isang hiling. Pwede bang hilingin na ang anak niyo ay maging anak-anakan ko? Kung buhay pa ang anak ko. Kasing laki din ng batang babaeng ito. Ayos, may isa pang ninang si Xiao Zhao. Itong jade na token ng pamilya Ruan ay regalo para kay Zhao Zhao. Mulang ngayon, sa lahat ng tindahan ng pamilya Ruan ay libre. Sobrang mahalaga naman ito. Jojo, bilis na. Salamat ninang. Salamat, Mama. Hindi maganda ito, dumating ang telegrama na sinasanib ng hukbo ni Cheng ang mga dayuhan, may 30,000 sundalo na magpapasabog sa Tongcheng. Ang maliit na hayop na si Cheng, nakipagsanib siya sa mga dayuhan. Lieutenant Chin, Narito. ipagbigay alam sa lungsod at maghanda sa laban. Oo. Jinting. Hayan. Walang nakikitang kaaway ang mga bala. Kailangan niyong bumalik ng ligtas. Walang problema. Talo Ko, SI, Chung Army. Hintayin mo akong bumalik. Huwag mag-alala, inay. Ming Chu, Nasa bahay ka. alagaan mo mabuti si Ine at ang mga kapatid mo. Gagawin ko, itay. Ite, ine, nandito rin ako. May, magaling ka na, BA? Bakit lumabas ka na ng ospital? Tumakas ako mula sa ospital. Si ama at kuya ay nasa haapan ng digmaan. Gusto ko ring bumalik sa dati kong trabaho na mag-transport. Saktong si ama na Pangulong nagnakaw tuwang nag-obligang ipahiram ang kanyang truck. Mabuting bata. Nagkakaisa ang pamilya Fu. Tiyak na mananalo tayo sa laban na ito. Huwag kang mag-alala, Ama. Mananalo tayo. Tama na yang iyak, nakakaistorbo na. Sabi ay suwerte, pero sa tingin ko ay malas. Napahamak ang pamilya Qin. Nawala na ang aking negosyo. Ano ang nangyayari kay Guanlina? Kung hindi dahil sa pamilya Fu, paano malalaman ni Ruan Mianqing ang totoo? Narinig ko kamakailan ang pamilya Fu ay nakikipaglaban sa tropa ni Cheng. Maari akong makahanap ng pagkakataon na kidnapin ang batang Fu para ibigay sa tropa ni Cheng. Sa ganitong paraan, may pag-asa na ang kinabukasan ko. Nanay. Ano balita, SA Frontlines? Mukhang peking gamot ang penicillin ng tropa ni Cheng. Lalong lumala ang sugat ng mga sugatang sundalo. Inalo sila ng kuya at tatay natin ng husto. Napakagaling, baka sa ilang araw babalik na si tatay at ang mga kuya mo. Pero sabi ni kuya na nadagdagan pa ng 5,000 ang tropa ni Cheng. Pero 3,000 lang tayo pagkatapos nito. Mukhang magiging matinding laban ito. Ganito na lang, pumunta tayo sa templo. Hingin natin sila ng isang anting-anting para sa kaligtasan. Humingi rin si Inay ng isa para kay Bunso. Sige. Ito ay para kay Juju. Ikakabit ito ni Inay kay Zuzhu. Inihandang gulay sa silid panata. Makdasal et kumain. Sige. Sure. Inay, ang sakit ng ulo ko. Inay, kuya gumising kayo. Jojo, huwag kang sumama sa masamang ama. Masama, bitawan mo ang kapatid ko. Tumahimik ka. Kung hindi kita kinaiinisan. Asasama din kita kay Changjun. Bakit may pulang nunal din siya sa paa? Hindi BA. Siya yung malas na itinapon ko.
Shower. Sure, nawawala asay Jojo. Inay, hindi ko naingatan si kapatid, dinala siya ng masamang tao sa pamilya Kin. Si Kinshi Tsong Pala. Pak nakita ka o si kapatid. Siguradong papatayin ko siya. Sure. Umuwi tayo, magdala ng mas maraming tao. Mag-cover asay Jojo, Teo na Zhao. Narinig kong si Qin Shizong. Dinukot si Tsutsu. Titingnan kung makakatulong. Mares Ruan, gumaling na ang mukha mo. Alam mo ba kung saan madalas magpunta si Qin Shizong? May isang abandonadong pabrika ang pamilya Qin. Baka nandun siya nagtago. Tungo sa abandonadong pabrika. Qin Shizong, ibalik mo na ang kapatid ko. Hindi ko inaasahan. Nahanap niyo pa rin ang lugar na ito. Pero huli na kayo. Anito na asay Chengjun. Una papatain KO, tapos. Ibibigay ang batang ito kay Chengjun para sa sakripisyo. Sa tingin mo, malilito si Fu Zhenting. Qin Shizong, tuso ka awawang ha. Pwede na magsimula, Ginoo ng hukbo. Huwag niyong sasaktan si nanay at kuya. Anong nangyayari? Bakit nag-jam ang baril? Zhenting, Haiyan. General, hindi ba't nasa labanan ka dapat? Sumuko na ang hukbo ni Cheng. Bumaril ka. Walang iwanan sa mga natira sa hukbo ni Cheng. Huwag kang gumalaw, kung hindi, papatayin ko siya. Huwag mong saktan si Zhao Zhao. Jojo. Jojo. Kinidnap ni Qin Shishong ang anak ko at nakipagsabuatan kay Cheng Juan. Tao, alayasin ang pamilya niya sa Tongcheng. Oo. Umalis. Dala ko ang proteksyon ni Mama at ng kapatid para sa iyo. Sa paanan ni Zhao Zhao. Maron palong pulong nunal. Mrs. Fu. Nahanap niyo si Zhao Zhao noong Mayo 20, diba? Yung araw na maulan na malakas. Una. Talagang umulan sa kalsada. Si Zhao Zhao ay anak ko. Kihipasya. Salamat ayo, Mrs. Fu. Salamat sa pagligtas mo kay Zhao Zhao. Gusto kong bumili ng bahay sa tapat ng opisina ng komande. Pwede bang madalas dalawin si Zhao Zhao? Unaman. Ang dami niyang taong nagmamahal kay Zhao Zhao. Tuwang-tuwa pa ako. Ang batang ito ay talagang mapalad. Isa sa kanyang mga ina, si Ruan Mianqing, hindi lang gumanda ang mukha, kundi naging pangunahing babaeng negosyante sa Tongcheng, pati ang pamilyang Fu ay patuloy na umuunlad. Tawag diyan ay magandang kapalaran ng mabuting tao. Huwag kayong alis, magpicture tayong lahat. GT.